ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawi ng aking kasamaan. Ugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawi ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling, sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibong niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarapang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas, ang pinakatusong sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama.
Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Naroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging naisaisip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. O iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan,
Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesu Kristo, higit ang kinamta ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito, kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat, ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao, ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao, ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba ka sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid, ngayon pong Kwaresma ay inaanyayahan po tayo sa isang mas malalim na pagninilay
bilang isang bayan na kung saan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay maging daloy po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa 40 araw na ito ng Kwaresma. Ano po ang mga pinakamabisang paraan na pwede po nating tugunin at atin pong isagawa sa 40 araw? Ang pagbibigay po ng lalim at bigat sa tawag po ng ating Panginoon sa misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na kung saan ay pumasok tayo sa kaibuturan ng puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kanyang buong buhay na pag-aalay ng kanyang sarili at ang mabuting balita niyang inihayag sa atin upang tayo'y maging wagas na sumasampalataya sa Kanya, nananalig at ang daloy ng ating pamumuhay nagugat tuwina sa buhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa ating pong ebanghelyo ngayon, ang tuwinang paanyaya sa atin ng Diyos na tayo po'y makipag-connect sa Kanya sa pang-araw-araw na panalangin upang tayo'y hindi mabihag, masilo, at mabingwit ni Satanas sa mga tuksong inihaharap sa atin, na siya makapagpapalayo sa atin sa Diyos, makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, gawa ng kasalanan. Ngayon po ang panahon, mga kapatid, nabigyan po natin ng definisyon ng ating pagiging makasalanan. Ibig sabihin, ano ang ihahanay mo sa mga kasalanang palagi nang nakakapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Ano po nga ba? Harapin natin ang ating sarili. Bigyan po natin ng bigat ang isang katotohanan na tayo ay makasalanan. Yun po ang hatak ng Diyos, at ang panlilinglang ni Satanas ay tabunan at sabihin na wala akong kasalanan. So dalawa, yun po ang pangingilatis. Kapag hindi po tayo nangilatis, tayo po ay mabibihag sa kadiliman ni Satanas sa mga kasalanang ating naiimbak sa ating sarili. Ano yung mga nakaimbak na kasalanan? Kaya kailangan natin bigyan ng definition. Ano yung mga lagi nating nagagawang kasalanan na siyang nag-iimbak sa atin at napuputol ang relasyon sa Diyos? Ang panunukso ni Satanas. Bigyan din natin ng definisyon ng ating mga kahinaan at karupukan upang kung kilala natin ang mga karupukan at kahinaan natin, ay hindi na tayo magpapadala sa tukso ni Satanas upang humakbang at gawin ang kasalanan. Kaya alam natin, kapag nabigyan natin ng definisyon na ako'y ang mga karupukan ko bilang isang tao ay 1, 2, 3, 4, 5. Pag alam na natin ito, hindi na tayo magpapadarang sa tukso ni Satanas at hindi na tayo mag-i-step out of boundaries. O hindi na ako lalaktaw sa boundaries na alam kong ito'y magdadala sa akin sa mahigpit at malalim na pagkakalayo sa Diyos, gawa ng tukso ng ang kasalanan ay aking magawa. So ano po yung dapat? Definisyon ng aking pagiging makasalanan. Kung alam ninyo na ito'y kasalanan ninyo, na pwede nyo sabihin, ipinapangako ko, tinatakwil ko ang kasalanan ito. Pangalawa, ano yung mga weaknesses natin? Karupukan, na lagi tayong nadadala, nahihila ng Satanas, at tayo'y pumapasok, lumalampas sa boundary natin, at tayo'y napapadala, napipiit, nabibingwit ni Satanas, at para gawin ang kasalanan. So, pangingilatis. Kinikilatis natin, kung alam kong ganito na ang aking mga kahinaan, hindi ko na isusuong ang aking sarili at gumawa ng kasalanan. Ano ang mga frailties, mga alam ninyong mga kahinaan natin sa ating sarili? Na kapag ito'y binigyan natin ng definisyon, alam na natin, Panginoon, ito po ang tukso, pero hindi po ako magpapabingwit kay Satanas upang humakbang ako at gawin ang kasalanang ito. Sinfulness, definition ng sinfulness ko, definition ng frailties ko,
mga karupukan, weaknesses, mga kahinaan, at yung aking mga ilusyon ng aking buhay na hindi totoo, na nagiging totoo, at ito'y nagdadala sa akin sa kasalanan. Kaya ngayon pong Kwaresma, isa pong pinakamagandang tugon natin na makapagbibigay po sa atin ng pagduruktong sa Diyos. Lagi pong sinasabi, pagdating ng Kwaresma, ito na po yung pagkakalkal. Kinakalkal natin yung mga nakaimbak na kasalanan sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. Yung mga allergic po sa pagkukumpisal at sabihin, hindi ako mangungumpisal, hindi totoo yan. Ala, hindi kayo totoong sumasampalataya sa Diyos. Kasi bakit? Double life, ibig sabihin, doble kara tayo. Sisimba ako dito, pero hindi ko paniniwalaan ng kumpisal. Hindi po totoong pananampalataya yan. Ang kumpisal ay tatag at itinayo ng ating mahal na pong Hesus Kristo upang tayong mga nakagawa ng kasalanan ay makabalik uli sa Kanya. Maibigay uli natin ang ating sarili sa naputol nating relasyon, gawa ng mga imbak na kasalanang naghihahati sa atin, humihiwalay sa ating Panginoon. Tulad ng pagbasa po sa Genesis, napawalay si Eva at Adan, napalayo gawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, itong Kwaresma, kung kayo po'y tunay na sinasabing, ay, ako'y naniniwala sa Diyos. Pero pag sinabi niyo, naniniwala ako sa Diyos, pero ayoko magkumpisal kasi hindi man totoo yan. Kayo po ay bulaan. Nagkukunwari kayo na nagsisimba, pero hindi ko paniniwalaan ang sakramento ng kumpisal. Kung tayo po ay lubos na nananalig at nagsasabing ako'y makasalanan, kailangan ko ng awa ng Diyos. Kailangan ko ng pagpapatawad ng Diyos. Kailangan ko ng kaligtasan. Kapag hindi nawala yan sa inyong mga nakaimbak na mga puso, paano tayo papasok sa Kanyang kaharian? Expected po ang lahat dito na pumasok sa langit. Hindi tayo makakapasok sa langit hanggat hindi po tayo nagtatanggal ng mga nakaimbak na kasalanan sa pamamagitan po ng pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. So hilingin po natin na mabuksan ang ating isip sa katotohanan na ang kadiliman ni Satanas ay huwag sumaklot sa atin. Kung kayo po ay may natatakot magkumpisal, ninenervyos, nahihiya, at nagsasabing baka malaman ang aking kasalanan, hindi po sa Diyos yan. Yan po ay kay Satanas para kayo mablock, mahadlangan, malayo sa Diyos. Gawa na itong mga ipaglalagay ni Satanas na siyang harang para hindi kayo makalapit sa Diyos at makapaglabalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya mga kapatid, balik kayo sa Lunes, kung hindi pa kayo ready ngayon, kung kayo 2 years na pong hindi nagkukumpisal, malayo na po yan. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, nagnanaknak na yung kasalanan na yan, nakaimbak sa puso ninyo na hindi pa ibinibigay sa Diyos. Pwede po kayo magsimba na magsimba, pero putol ang relasyon sa Diyos dahil nga po ang kasalanan ang nakapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Maibabalik lamang ito kapag nasumpungan ninyo na kayo ay tumanggap ng biyaya dahil sa inyong pagpapakumbaba na kailangan kong humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ang isang kinakatakot po sa mga Katoliko na nagsasabing, diretso ako sa langit. Hindi ako magkukumpisal dyan. Kayo po'y nalilinlang ni Satanas. Magkumpisal kayo sa langit. Walang maririnig kayong pinatatawad ko ang lahat ng iyong mga kasalanan. Huwag tayong mag-ilusyon. Huwag tayong gumawa ng sarili nating isang hindi totoo, na pinaniniwalaan nating hindi totoo, at hindi po itinuturo ng ating simbahan yan. Ang itinuturo po ng ating simbahan ay ang sakramento ng kumpisal. Gumising po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong magpadala sa hatak ni Satanas kung kayo po ay hindi pa nagkukumpisal for more than
20 years, 25 years, 5 years, 15 years. Ito po ang paraan ng Kwaresma na tayo po ay magkalabog ng dibdib natin, gawa ng ating kasalanan, at tayo po humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. Hilingin ninyong bigyan kayo ng lakas ng pananampalataya na ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay sa pinakakongkretong sakramentong itinatag ng mahal na poong Jesus Nazareno dito po sa kumpisalan. Kami po ay nagkukumpisal din. Mawawalan ng bisa ang aming pagkapari, ang pananampalataya namin kapag kami hindi nagkumpisal. Monthly, ako po ay nagkukumpisal buwan-buwan upang ang mga kasalanan at kahinaang aking kailangang hingin ng tawad sa Diyos. Humingi po tayo ng pagpapakumbaba. Kapag ang bundok ng pagmamataas, dala po natin, sorry na lang. Gapi tayo ni Satanas. Lalambungan tayo ng mali at hindi katotohanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na buong pusong sumampalatayang lahat ng tao sa mabuting balitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos at huwag lamang sa pera at ginhawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha ng mga bagay na kailangan pa nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maalaala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa Kaniyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming maniniwala sa demonyo o sa ahas, kundi kay Kristo, ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ng aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ayin sa mga kamay, sa kapunit karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Luis Antonio Cardinal Tagle na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo. Makisuyo po mga kapatid ko na nagsimba ngayon o yung ngayon lang po nagsimba. Kung kayo po ay hindi pa nagkukumpisal for more than 2 years na po at inabot na po ng 5, 10, 15, 20, 25 years, huwag po kayong pumila sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang mga nakaimbak nating kasalanan ay maihingi po na natin ng tawad sa sakramento ng kumpisal. Kung hindi po kayo ready tonight, balik po kayo ng Monday. Umaga pa lang meron na po nagpapakumpisal dito hanggang gabi. Maging matapat po tayo sa ating sarili, maging matapat po tayo sa Diyos, kilala po tayo ng Diyos, makinig po tayo, sundin po natin ang atas ng simbahan, na kung tayo po hindi nakukumpisal na for more than 2 years at hindi tayo nakahingi ng tawad, 20, 25 years, 30, 40 years, huwag po kayong pumila dito sa harapan, pumila po tayo sa kumpisalan. Pag kayo po'y nakapaghanda, ito po ang gawin natin ngayong Kwaresma, na tayo humarap na walang nakaimbak na mga kasalanan at tumanggap po tayo ng kanyang katawan at dugo na walang nakaimbak. Ibig sabihin, gawin po nating malinis ang ating puso, ating kaluluwa sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. Maraming salamat po mga kapatid ko. Paano di kita ibigin? Paano di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin ang hinarugan. Paano ako yung lisanin? Paano ako yung limututin? Gayon man o't paawin ang iyong pagbalik, ihintayin sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tong yaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat
pagtawag ko sa'yo. Sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, angat pa rin ang piling mo. Announcement po. Ngayon, panahon ng Kwaresma, tayo po ay hinihikayat ng simbahan na makapaglaan ng anumang halaga para sa pagkakawanggawa at pagtulong sa mga dukha. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa pondo ng Alay Kapwa na siyang gagamitin para sa apostolado ng simbahan, para sa mga mahihirap at mga dukha. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat sasalita na namumutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.